magdala ng iyong banal na mensahe. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, kung magagawa at siyang dakilang pangalan na aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pag-alangan lumaya sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dearest Jesus. And we give double respect to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved noble evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and dearly beloved assistant pastor, Lina Comunal Almeda. And I also greet the beloved Almeida family, sa aking mga kasama mga manggagawa at mga ngaral, sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, and to our beloved viewers, magandang hapon na po sa lahat. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon, minamahal, na nakaalis muna kami ng Metro Manila bago yung baha. Pero nadatnan ka talaga kami ng malakas na ulan. Mga alas 2 yun ng hapon, minamahal. Sa papasok ng NLEX. So, talagang kakaiba na talaga minamahal ang panahon ngayon. Isang oras na ulan, sabi nga doon sa nabasa ko, 2 to 3, alas 2 hanggang alas 3 na walang tigil na ulan, ay nalubog na po yung mga sasakyan. No? Hindi ka naman basta-basta makatakas dahil traffic, minamahal. At kung nandoon ka sa mababang mga lugar, talagang mabaon ka sa tubig. No? Dahil halos lahat na yata sa Metro Manila, simentado. So, mahirap din po, minamahal, pag simentado lahat, hindi na mag-absorb yung tubig. Amen. Sa kapal pa naman ng mga semento dyan, di basta-bastang mag-absorb yan. So, hindi katulad dati na pag kahit kalahating araw na bagsak ng ulan, hindi basta-bastang babaha dahil ina-absorb ng lupa yon. No? Lalo na kung matagal na walang ulan. So, tao lang din, minamahal, ang gumagawa ng kapahamakan sa sarili. Amen? Kasi gusto natin yung hindi tayo maputikan kung pwede lang, simentuhin na lahat, no? Isprehan yung makabundukan ng simento. Kailang pagbagsak ng ulan, sa'yo pupunta lahat yun. Hindi na siya mag-absorb, no? So, kuminsan minamahal ang gawa ng tao ay siya pong nagsisira din sa kanyang sarili. Amen. Dahil katulad ng mga pag-manufacture ng mga baril, di ba? Noong unang panahon, wala pang baril. Tirador lang yung ginagamit ni Goliath, ni David pala. Tirador yung ginamit ni David para malupig o matagumpayan niya yung kayang kalabang higante na si Goliath. Bato lang po yung bala nun. Pero ngayon, missile na po, minamahal. Mga nuclear bombs. So, yan kasi.
Naniwala kasi ang tao sa kasinungalingan ni Satanas na pag kayo ay sumuway sa Diyos, magiging parang Diyos na rin kayo. Malalaman ninyo ang tama at mali. Pero sa totoo lang, minamahal, nung hindi pa sumuway sila Adan at Eva, alam na nila Adan at Eva kung ano ang tama. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang tama ay sumunod sa utos ng Diyos. Yun po yung tama. At ang mali ay yung pagsuway. Yun ang hindi pa nila alam. Kung ano ang consequences. Kung ano ang resulta pag ikaw ay sumuway. Pero yung pagsunod, pinagpala na sila eh. They enjoy living at the Garden of Eden. Hindi na sila nagtatanim. Hindi na sila nagbalat ng buto. Abundansya. Wala silang kamatayan. Hindi sila nagkakasakit. Sumuway. Naniwala kay Satanas. Sabi ng iba, siguro kung hindi sumuway si Adan sa Eva, baka nanatiling ignorante pa ang mga tao. So, mas pinili daw nila, mas maganda pa yung sumuway dahil ang mga tao ay na-educate. So, anong resulta ng education? Di ba? Tumataas yung mga kalaman. Dati pag nagdodrawing ng bahay o building, it takes months bago matapos. Talagang sinusuri yan, kinukompute yan. Pero ngayon, oras na lang. Tapos na. Kahit mga tulay, kahit ano pa yan. Galing ba sa utak ng tao? Hindi. Galing sa computer. AutoCAD lang yan. Pindot-pindot lang yan sa AutoCAD. Nandiyan na, building. Ilang gusto mo? 100 stories? 100 stories. Dagdagan. Nandiyan na. Ang computer na, nag-compute lahat doon. Basta marulong ka lang sa AutoCAD. Ganon lang. Hindi na nga kumikita yung nagdodrawing talaga, di ba? Yung mga nagdodrawing, yung mga charcoal drawing na paupuin ka dyan, tapos gayahin yung mukha mo. Ngayon, hindi na eh. Computer na lang. Nandiyan na. Charcoal. Kaya lang, konting baha, konting ulan, bumagsak naman. Kasi mas magaling daw ngayon kaysa noon, mga engineers noon. Bakit yung mga gawa ng mga igorot, yung rice terraces, hanggang ngayon, nandiyan pa? Amen. Bakit yung mga gawa ng mga engineers nung wala pa yung mga AutoCAD na, yung mga computer na yan, na mga tulay hanggang ngayon, nandyan pa. Kasi matatalino talaga mga engineers noon. Ngayon, matalino na lang dahil sa computer. No? Kahit simpleng 1 plus 1, itype pa sa calculator. 1 plus 1. Ito. Pero kami noon, nung nag-aaral kami noon, yung multiplication table, minimemorize namin yan. Kasi wala pang calculator. Paminsan, bilang-bilang pa sa daliri. Hiramin mo pa yung daliri ng katabi mo para kayo sumobra. 5 plus 5. 10 plus 10. 10 plus 15. 5. 10. 10, 20. Sobra. Hiramin mo yung daliri ng katabi mo. Ganon noon. Amen. Habang tumataas ang kaalaman ng tao, nagiging corrupt naman ang tao. Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. Di ba? Sabi ng Psalms 53:1, napakalinaw po dito.
So karamihan pa naman sa mga matatalino na sinasabi ay hindi na naniniwala sa Diyos. So yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi po gagawa ng kabutihan yan. Ha? 53:1, the fool hath said in his heart, there is no God, corrupt are they. Sino po ang corrupt? According to the Bible, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kahit sa puso lang, sasabihin niya, walang Diyos. Huwag po kayo magtiwala sa mga tao na yan, kahit gano'n pa kagaling yan. They are corrupt and have done abominable iniquity. There is none that do it good. Wala sa kanila ang gagawa ng kabutihan. Pag sila po ay makakakita ng tsansang magkapera, ay kung pwede lang ubusin yung lahat na budget. So, kung gusto mo makasigurado, hanapin mo yung makadiyos na engineer. Amen. Makadiyos na contractors. Everybody say, praise the Lord. Hindi ba sila makadiyos, Brad? Ang lalaki ng kanilang mga santo sa bahay Hindi ba makadiyos yun? Pag sila'y pumupunta sa simbahan, ang lalaki ng mga gifts nila. Pag magbigay ng pera, milyon ang donasyon nila sa simbahan. Hindi ba makadiyos yun? Hindi po makadiyos yun, minamahal. Kasi kung totoo silang makadiyos, hindi lang donasyon ang ibigay nila sa simbahan. Sa 1 bilyon na kita nila, magkano kukunin nila doon? 200 million. Makabigay kaya sila ng ganun? Yung mga kontraktor, makabigay kaya sa simbahan nila ng 200 million? Tithes and offering nila? Hindi. Donation lang. So, kung sa Diyos, magnanakaw na sila, sa tao pa kaya? Amen. Salamat. Tayo po dito ay tinuruan ng totoong pagsunod. Amen. Binigyan tayo ng propeta ng Diyos, pastor ng Diyos, para turuan tayo na sumunod. Hindi po tayo tinuruan para sumuway. Mapalad tayo. Sigurado ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Di pinagpala, lahat na patuto na ating narinig, puro pagpapala. Hindi ka na pumupunta sa ospital, hindi ka na umiinom ng gamot. Yung dati labas-pasok sa kulungan, binago ang buhay. Dati mga bakla, nagbago. Dati mga tumboy, nagbago. Signs, wonders, and miracles nangyayari sa gawain ito. Pakibasa. Kindly. Amen. Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 53, versikulo 1, ganito po ang sinasabi. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos, nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan, walang gumawa ng mabuti. May Ilocano version ba sa inyo dyan? Kung mayroong Ilocano Bible dyan, pahiramin po nyo yung isa nating Bible reader para yung mga hindi nakakaunawa sa Tagalog, walang lusot. No? Kung minsan kasi, ano bang Ilocano nang hindi maintindihan? Di maawatan. Ano? Jack. Jack maawatan. Basit lang. 4 years ako sa Baguio, sa Benguet State University. Yan lang ang naintindihan ko, basit. Kasi hindi kasi ako interesadong matuto dahil niloko ako eh. Sabi ko, ano yung good morning? Sabi niya, ay ayatin ka. Lahat na nakasalubong ko, ay ayatin ka. Tuwang-tuwa naman sila, minamahal.
Yung pala ibang meaning nun. I love you pala yun. So, hindi na ako nagtiwala. Malay mo, kasunod na magpaturo ako, iba, masampal na ako. Na kung minsan gano'n, di ba? Yung joke. Kung minsan, nagiging kapahamakan mo pala yun. No? Mayroong Tagalog dun sa amin. Gusto niyang ligawan yung teacher. Nakagusto din yung teacher sa kanya. Nagpaturo sa mga bata, bastos yung tinuro. Nasampal. So, mahirap na minamahal. No? Galalo na siguro sa spiritual. Maging sigurista tayo. Amen. Ha? Huwag po tayong tumayo doon sa sinasabing respeto lang. Bakit? Pagdating ba sa paghuhukom, sabihin, anak, langit ka pa rin dahil respeto lang. Ganun ba yun? Ha? Satan, the father of lies. Sabi ng John 8:44, and his hierarchy of demons created hundreds of world religions. World religions and thousands of Christian religious sects to seduce, according to 1 Timothy 4:1-3, and deceive the global masses into following God. Dinisip. Si Satanas, minamahal, deceiver talaga siya. Nung nagpakita siya kay Adan at kay Eva pala, hindi po siya nagpakita na may sungay. Hindi po siya nagpakita na siya si Lucifer. Nagpakita po siya anyo ng ahas. Amen. Everybody say praise the Lord. So, ganun si Satanas. Hanggang ngayon, ganun ang ginagawa niya. Iba po yung kanyang anyo pag siya nagpapakita. Pag siya po ay nanunukso, hindi po siya nanunukso na mukha niya ang ginamit niya. Gagamit siya ng iba. At alam niya kung anong kahinaan ng tao. Ano ang kahinaan mo. So doon siya magmamanifest. Sabi ng John 8:44, basahin po natin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 44, ganito po ang sinasabi, kayo'y sa iyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pananguna at hindi nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sa Ilocano. Basahin din rin sa English para dito po dito yung Juan 8:44 sa Ilocano version. Mga minamahal. Kukuha na kayo ti Diablo nga amayo, kaya't yung aramiden nagiti kalikagom ni amayo, isu nga nakapapatay, nanipod ididamo, ket saan ang nagtalineed itibudno. Tawan ti budno keng kuana, nog sa uti ulbud, sa wen na ti kababalin na, metlaing ta isu, manang ulbud, ket ama ti kinaulbud. Amen. the English version. From the book of John chapter 8 verse 44. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Amen. Everybody say praise the Lord. So, binabasa natin yung English para kompleto. Kasi naka-live tayo at napapanood din tayo ng buong mundo. No? International. Yan po ang dahilan kung bakit English po yung
yung nakalagay dyan, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kasi ang English language is international. Amen. Na naunawaan sa buong mundo. No? Yan ang international language. So, pinagpala tayo. Ito talaga ang gawain ng mahal na Panginoon. Hindi lang pang Pilipino. Amen. So, lahat na lahi minamahal. Hindi yung Pilipino lang maligtas. Hindi po yung ganon, no? Amerikano lang, Hudyo lang ang maligtas. Hindi po tayo ganyan, minamahal. Ayan ay gawain ni Satanas. Kasi ang tao, may kahinaan ngayon ang tao eh. Tinitingnan kung anong kultura, color ng balat, skin color. So, itim yan siya. Yan puti yan. Ayoko niyan, itim yan. Gusto ko puti. So, ang issue po minimal is not the skin, but sin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po skin, kundi sin. Huwag po tayong maligaw. Ay, talaga, langit talaga yun, no? Mistiso. Blue ang mata. Guwapa, langit talaga yan, no? It's not the skin, but the sin, yung kasalanan. Amen? Bakit? Kung itim na itim ka kasing uling, sa mata naman ng Diyos, ikaw ay maputi. Di ba? Kung puting-puti ka, sa mata naman ng Diyos, parang uling ka. Yan ang problema dyan. It is not us to judge, but God. Everybody say, praise the Lord. Yung mga panaginip ko na punta daw ko ng bundok, tapos tinawag ko daw yung mga aita. Tapos nasundan sabi naman ng beloved ko, baka hindi aita yun lang. Baka naman African. Baka papupuntahin na tayo sa Afrika. Tapos si Daniel naman sabi pa, nanaginip ako kanina. Ano ang panaginip mo? Punta daw tayo ng Qatar. Tapos, bautismo daw yun si Bishop Mochoma. Tapos kasama daw natin si Kuya Benji Benito. Pumunta daw tayo ng Zambia, sa Afrika, para bautismohan din yung kanyang mga membro. Sabi ko ito, si Daniel, minsan lang managinip to. Ngayon lang yata ako nakarinig na nanaginip yan. Sabi ko, baka nga, totoo. Na kailangan puntahan yun sila dahil nangako sila yung pinaka-bishop nila and all the pastors na under sa kanya magparibaptize sa Jesus Miracle Crusade International Ministry in the name of Jesus Christ. Tapos, pati lahat ng kanilang mga followers, members nila. So, kasi nandito na kasi tayo sa huling araw, may namahal. Amen. Na magligtas ng kaluluwa. So, hindi po tayo naniwala doon na respetuhin na lang natin sila. Huwag na natin silang i-rebaptize. Kailangan nila. Amen. So, si Satanas pala yung author ng mga relihiyon. And mga sekta. 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. 2 Corinthians chapter 11, verse 2 to 4 and 11 to 14. Natin pong basahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, ganito po ang sinasabi. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong, mga panghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan
na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-utos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisimpalataya at nangakaalam ng katotohanan. Ilocano. Dito'y unang Timoteo 4, 1, ang ingana ti 3. Ngem ti Espiritu nalawag ti panagkunana, akadagiti maududingal daw, dagiti duma sumina danto iti pamati nga ipangagdadagiti Espiritu amang sulisog ken dagiti surusuro dagiti demonyo. Gapu ti panagising-singpet da dagiti agsao kadagiti ulbud, idindo at ti mangken ti konsensyada kasla namarkaan ti landok a bumarbara nga iparit da ti panaki-asawa ken ibilin dat ti dip panangan kadagiti taraon a pinaraswa ti Dios a may paayng awaten ko mababaen ti panagyaman dagiti mamati ken dagiti makamu iti pudno. Amen. English. The first epistle of Apostle Paul to Timothy, chapter 4, verses 1 to 3. Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot rod, forbidding to marry, Hot iron. forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon. So, hinulaan na ng Bible, no? Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, ito po ay tinutukoy sa ating kapanahunan. Hindi po latter times kapanahunan nila. Present times po yun, so panahon nila. Pag sinabing latter times, sa huling araw, everybody say, praise the Lord. That in the latter times, some shall depart from the faith. So, hindi na sumusunod sa apostles' teachings. Hihiwalay na sila sa pananampalataya na ayon sa tinuro ng mga apostol. Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So instead na isa lang ang Diyos, bautismo sa pangalan ni Jesus, naging tatlo na ang Diyos nila. God the Father, separate ang God the Son, separate ang God the Holy Spirit, at ang bautismo in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, hindi na in the name of Jesus Christ according to Acts 2:38. So, sino po ang author dyan? Bakit binago yan? Deceiving spirits. Amen. Yan po ang dahilan. Ang produkto, minamahal mga bulok. Parang yung original na drawing ng isang magaling na architect, pag hindi sundin yon, ang resulta ng building o tulay o anumang itatayo na dinrawing ng architect ay bagsak. Amen. Pag hindi mo sundin yan, talagang babagsak yan. Ganon din sa espiritual. Pag hindi ka susunod sa turo ng mga apostol, baguhin mo yan, ang produkto, ang mga believers, ang mga followers, hindi na po yung katulad nung kapanahonan ng mga apostles. Everybody say, praise the Lord. All believers during the time of the apostles, they are saints. Mga banal, mga santo. Pero sa ating kapanahonan, produkto ng iba't ibang relihiyon, thousands of them, not
saints, but sinners. Amen? At kunwari, yung Pope, mag-declare siya para naman sabihin na connected pa sa mga apostles. So, according to Pope, ganito, dineclare itong ganito, galing sa Pilipinas, qualified siyang tawaging santo. Sino yon? Dalawa ba sila? No. Yung Pedro Calungsod, hindi na nila ma-trace kung anong mukha noon. Mukha na lang ng basketballista. Na yung basketballista na yon, paborito ng isang archbishop. Ito yung mukha. Yun ang mukha ni Pedro Calungsod, pero hindi yung totoo. Kamukha ng isang sikat na basketballista na taga Cebu. Yun naman si Lorenzo Ruiz, ganon din. Bakit hindi na santo yung mga pare? Imagine, almost abot na yata ng 500 years. We are under the Roman Catholicism. Dalawa lang ang mapunta sa langit. Lahat purgatorio na. Purgatorio na naka-reserve sa lake of fire yan. Nang sinasabi nilang purgatorio, temporary hell. Sabi ng Biblia, pagdating ng panahon, ang mga nandoon na makaluluwa ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kawawa naman. Bakit ganon? Bakit ganon ang resulta? Samantala sa panahon ng mga apostol, silang lahat ay mga santo at santa. Amen. Anong kaibahan doon? Bakit ang produkto, yung mga followers, believers during the time of the apostles are all saints? Sila ay mga banal lahat. At ngayon, sinners. Dahil lumihis na nga sa aral ng mga apostol. Everybody say, praise the Lord. They claim that the first pope is Saint Peter. Pero mayroon bang Hudyo na elect na pope? Maliban kay Saint Peter na ulit nila na si Saint Peter do ang unang pope. Hudyo yon. Mayroon bang na-elect na Hudyo na pope? Karamihan, European, di ba? Italian. Ngayon may American. First time yata, no? American. Sabi ng Bible, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Amen. So ano bang tinuturo ng mga Hudyo na mga apostol? Hudyo na mga Christian? Sabi na, heresy yan. Yung mga tinuturo daw sa Bible, bakit kayo Bible-based? Bakit kayo naniwala dyan? Sabihin pa nila, yung naniniwala daw na iisa lang ang Diyos, ang Ama at si Jesus ay iisa, according to the Bible, kulto daw yun. Hindi, kulto pala yung mga apostles. They believe Jesus as God. Alam ng mga Hudyo na isa lang ang Diyos. Kung naniwala sila na Diyos si Kristo, so naniniwala sila na si Kristo at ang Ama ay isa. Amen. So yun na nga, trabaho ni Satanas to deceive the global masses into following false Jesus. 2 Corinthians chapter 11 verses 2 to 4 and chapter 11 verses 2 to 4 and verses 11 to 14. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 11, 2 hanggang 4, ganito pong sinasabi, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa iyo ng paninibugho ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis.
Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang iyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain, sapagkat kung yaong paririto ay mag-aral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Amen. Praise the Lord. Ilocano. Dito ay taga-Korinto, may kadwang Korinto, Kapitulo 11, 2 hanggang 4. 2 hanggang 4 at saka 11 hanggang 14. 11 at saka 14. Agi muna, gabu kada kayo itinadyosan nga imon, tayin tulag ko nga iasawa kayo ti may sa alalaki, tapno iparang kayo ken Kristo, kas balasang anadalus. Nga ma'am, amaka dilaket takas iti panagulbod day di uleg ken Eva, iti kinasikap na kastamet dagiti panunot yu, madadael da ken may sinada iti nadalus, asing galut amipay ken Kristo, tano adda umay mangi kasaba iti sabali a Jesus, isu adikam in kasakaba, wenno awaten nyo tinaidu mga espiritu, isu asaan nyo nga inawat, wenno naiduma nga ebanghelyo adikay inawat, ano sa nyo analaing. 11 hanggang 14. At dito po sa 2 hanggang 11 po. 11 to 14. at dito po sa 11, 11 hanggang 14. Anya tiga po saan kay nga ayaten ti Diyos muna. Ngem ti aramidik to laing tapno katek ti gundaway dagiti agtarigagay nga aguyaw tapno may papan iti panag pasindayo da masarakan ida akasmet kada kami. Tasinan apostol dagiti manag siksikap da nga parang da akas kakasla apostol ni Kristo, ket saan anakaskas daw ta uray ni Satanas agbalin akas la anghel tilawag. Amen. English. The second epistle of Paul to the Corinthians, chapter 11, verses 2 to 4, it is written, "For I am jealous over with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, for we have not preached, or if you receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him." Verse 11, "Wherefore, because I love you not, God knoweth, for what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desires occasion, that wherein they glory, they may found even as we. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light." Amen. Everybody say praise the Lord. Oh, di ba? And millions of them. Ganon. So si Satanas gumawa ng relihiyon. He created hundreds of world religions and thousands of Christian religious sects to seduce and deceive the global masses into following God. Instead na Diyos ang susundin, siya na ang sinunod. With many counterfeit Jesuses, marami pong mga counterfeit.
Quite to the contrary, in the beginning there was only one gospel. Amen. One church. One Lord and one faith. Noong una, isa lang ang ebanghelyo. Isa lang ang church. Dami ngayon. Baptist Church, Presbyterian Church, Roman Catholic Church, ano pa? Orthodox Church. No? Karamihan, European beginning, doon natatag sa Europa. Ang iba naman sa Amerika. No? So, everyone that was considered a Christian is in the Bible abided in the doctrines and teachings of the Jewish apostles. So, unfortunately, after 2,000 years of European pagan traditions and Gentile anti-Semitic replacement theology, so the apostles' teachings are evil spoken of. So, pag nagdala ka na lang doktrinang in the name of Jesus Christ, ay, kulto yan. Kulto na kagad. Sila pala yung kulto. Dahil ang kanilang aral ay hindi nanggagaling kay Kristo. Galing sa tao. Pag-aral galing sa tao, yun yung kulto. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, saan sila umaasa pag magkasakit? Sa tao. Tao lahat. Itayo patuloy ang kulto na tayo ay umaasa sa Diyos. Amen. Isa sa kanila tao, lahat sila umaasa. Pagbabago sa pamagitan ng edukasyon. Yung mga educated people, sila pa yung gumagawa ng kademonyuhan. Amen. Oh. Naging commander yung iba sa kabundukan, naging terorista. And they are educated. Na hindi lang basta-bastang edukasyon. Ginastuhan ng gobyerno yan. Ngayon ko lang nalaman, minamahal, per student pala sa UP. 300,000 ang budget. O, hindi ko alam kung 300,000 per semester ba yan o the whole year na. O, ilang estudyante dyan? I-times mo doon sa 300,000. Ibig sabihin, million-million ang budget dyan. Yung iba napunta sa bundok, nag-NPA. Sabi ng isang kausap ko na UP professor, UP scholars. Alam mo, Brother Danny, sa UP, dalawa lang mapuntahan dyan. Yung talino nila, dalawa lang mapuntahan. Mapunta sa kasamaan o mapunta sa kabutihan. Kasi matalino nga, di ba? Oo. Siyempre, pag matalino ka, kukunin ka ng mga sindikato. Pag top-notcher ka na lawyer, ito, kunin natin to. $500,000 a month. Kayang-kaya. Kasi siyempre, gusto kang bumawi sa pag-aaral mo. Gusto kang yumaman, di maingganyo ka. Yung iba naman yung kanilang prinsipyo, kahit sila ay gumasto, kahit sila ay nagsusunog ng kilay, punta sa bundok, walang sahod. Kailang na-deceive sila, wala silang Diyos. Kapahamakan pa rin, amen. Wala kang mapuntahan eh. Pasok ka sa isang reliyon. Hindi pala totoo yun. Lipat ka. Ang nalipatan mo, hindi pa rin. So palipat-lipat ka. Hindi mo naman malaman kung totoo ba yan o hindi, kung hindi ka mag-stay ng 1 taon. So kung mag-stay ka ng 1 taon, sa edad mo na, sabihin natin 100 years old ka hanggang 100 years old. So 100 na reliyon ang lipat-lipatan mo. Hindi pa bibilangin yung bata ka pa, wala ka pang desisyon nun eh. O sabihin natin na nalipatan mo 70 religion. Sigurado ka na ba doon sa 70 na yon? Nakatotohanan na talaga yun. Thousands of world religions created by Satan. 1,000. Hindi naman siguro aabot tayo ng 1,000 years. So paano natin malaman na iyan ay hindi at ito yung totoo? Si Kristo na mismo nagsabi, by their fruits ye shall know them. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. At 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, ako'y nandoon kasama nila. Mo? So, advance na yung sinabi ni Kristo eh. Kasi yung iba, dito sa amin ang totoo, kami ang pinakamarami. Pag mag-ipon kami sa Luneta hanggang LRT, hindi na makagalaw yung mga sasakyan pag kami ang magtipon doon. Hindi yun ang sinabi ni Kristo. Hindi na makagalaw ang sasakyan, ay nagmumura naman ng mga tao na. So, presence ni Satanas na nandoon. Kasi, hindi nga yun. Amen. Pero ang Jesus Miracle Crusade, nagkrusada. Huminto yung mga sasakyan dahil mayroon silang nakikita. Habang kumakanta ang choir, dugtong-dugtong hanggang langit, parang mga magkaparihong mukha. Nakisabay na palang mga anghel. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pumasok yung mga mandurukot from Tondo sa mga squatters area ng Metro Manila. Oh, nandiyan ang taga Jesus Miracle Crusade. Panahon na mang-snatch tayo. Dahil pag yan ay nagpupuri, nagtaas ng kamay, nakapikit pa. Tapos yung kanilang mga bag na nandoon yung kanilang budget pa uwi. Siyempre may pera yan. Budget ng pagkain. Nandoon yung kanilang tithes and offering. So huwag tayong mangdukot na tapos ng pagbibigay dahil wala ng pera yan. So before ng pagbibigay, mangdukot sila. Punta sila doon, nakabarong. Bili sila ng Bible, may logo pa. Puri, para hindi mahalata. Oh, tabihan yung mga, saan ba mayayaman dito? Hindi naman makikita, hindi makikilala. Kasi walang mga singsing, walang mga kwentas. So, sa bag na lang siguro titingnan. Ito, mamahaling bag, mayaman to. Hindi nila alam, binili pala sa okay-okay yun. Ito siguro, ito mayaman to dahil maganda yung damit, di ba? Tag-5 pala sa okay-okay, binili yun. Kasi walang bumibili, tag-5 na lang, tag-10. Dahil bihira lang bumibili ng palda, di ba? Ganun. Puri sila, puri. Lukso-lukso. Natapos nilang gawain, hindi nakapangdukot. Dahil tumulo din ang luha nila. Amen. Habang sila nagpupuri, tumalsik si demonyo, hindi na sila makapag-isip ng mandukot. Pag-uwi sa Tondo, ayun pala, inabangan na ng mga pulis. Nakauwi, matapos tayo may mga activity sa Luneta, pag alas 12 na. Uwian din ng mga hold-upper yan. Pag-uwi, naglalakad, wala lang masakyan. Dinampot ng pulis. Dinapon sa loob ng patrol car, sinipa pa, pak! Pa-Bible ka pa, ha? Pa-Bible ka pa. Kunwari, ha? Saan ka galing ng dukot? Saan ka galing ng biktima? Sipa. Kasi, police character na siya. Dinala doon sa yung may area dyan na parang tambakan ng basura. Smoky Mountain ba yan? Oo. Dinala doon para isalvage. Baba! Dala niyang Bible. Sige, hindi makaligtas sa iyo ng Bible na yan. Sir, hindi talaga ako nandukot. Sir, nagbago na ako, sir. Nabutismuhan ako, sir. Saan ka ba pumunta? Sa Luneta, sir. Sa Quirino Grandstand. Anong pinuntahan mo doon? Crusada, sir, Jesus Miracle Crusade. Tinignan yung logo. Yung Bible, may logo, Jesus Miracle Crusade. Sige, patuloy doon. Maganda doon. Maganda doon. Patuloy ka. Magbagong buhay ka na, ha? Kasi pag makita namin, pag magnakaw ka pa, salvage ka na talaga. Fasting siya ng 40 days. Naging prayer warrior. Yan ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Mag-isip ka pa lang ng manigarilyo, may palo na. Makainom ka lang ng isang basong alak, may palo ka na. Bakit? Nagpapalo ba ang demonyo? Hindi. Amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon.
Nagagaya ba nila tayo? Hindi tayo nagagaya, hindi tayo magaya. Mayroong religious group doon sa Mindanao, nag-overnight din sila. Gayahin natin ng 10% kasi natataranta na sila, mga pastor nila na rebaptize na sa atin. Nagsilipatan. Pero pareho lang ang doctrine in the name of Jesus Christ. Gayahin natin sila. Baka sa overnight nga doon ang power. Ha? Yung sinasabi lang overnight din sila. O sino yung gusto magdala ng kape? O isa, ako asukal. Ako naman, malaking kaldero. Umpisa pala ng overnight, pakulo na ng kape. Inom ng kape. Straight, 1 month. Every Friday, may overnight sila. Sabi ng kanilang leader, ihinto na natin. Nanginginig na ang ating katawan sa kape. Magkasakit na tayo dito ng nervous breakdown. Kape-kape, walang ginawa. O kape, wala naman silang patotoo. Para hindi lang makatulog, kape ng kape. Mapasama pa ang kanilang pisikal. Samantala sa Jesus Miracle Crusade, pag hindi ka makatulog, pag overnight ka, umpisal pala ng overnight, tulog ka na. Oh? Grabe. Ibig sabihin, gumaling ka. May ulcer ka, fasting ka. Pagkatapos ng fasting, wala na yung ulcer mo. So, kakaiba talaga dito. Amen. So, sabi dito, minamahal, after 1,000 years, European pagan traditions and Gentile anti-Semitic replacement theology. So, ang the apostles' teachings are even spoken of by the plethora of denominations of Christianity. No? To make matters worse, European and American biblical scholars like the Pharisees of the Apostles' Day call the Apostles' doctrine heresy. Ano pong ibig sabihin ng heresy? Chismis. O sa ating kapanahonan, marites. No? Marites yan. No? Chismis lang yan. Hindi totoo yan. O, yung mga bulag na kakita, mga pilay na kalakad, chismis lang yan. Sasabihin nila. Dito sa atin, yung pilay makalakad. Kasi may libre tayong saklay. O, nagdo-donate sila ng saklay. Iba yun eh. Literal po, minamahal na yung pilay na kalakad. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung first time, yung baguhan ako na worker dito, so nakapag-ayon ako ng 13 days straight yun. Sabi naman, Pastor Bayranin, kasama ka sa Baguio. May krusada sa Baguio, sama ka. Sama sa Baguio. Tapos, yung mga nakapag-ayuno, tabi kay Mahal na Pastor, maglihans. Tabi kami, lihans. Sa daming tao, doon sa Baguio Convention Center, sa daming tao, hinati ng 2 linya. Si Mahal na Pastor. Tapos sabi ni Reverend Mama Der, anak, dito ka. Dito ka, anak. Yung isang linya, ikaw. Doon naman ako naglihans. Nung papalapit na yung naka-wheelchair, naku, sana liliko sa kay Mahal na Pastor kasi papunta sa akin 2 linya. Sabi ko, sana liliko kay Mahal na Pastor. Okay lang yung hindi naka-wheelchair. Ito, naka-wheelchair. Nakita ko yung kabila, lahat na naka-wheelchair, nakatayo. Binidyo. Mayroong kumbaga, kung termino pang naligaw sa linya ko yung isa, naka-wheelchair. Sabi ko, sana ilipat nila dito. Kita naman nila si Mahal na Pastor doon sa kabila. Hindi talaga nilipat, papunta sa akin. So, paano to? Nung punta talaga, nakaganon sa akin. Kitang-kita mo yung katawan talaga na nagaganon yung mga yung mga daliri niya. Sabi ko, mahal na Panginoon. Hindi pa ako nakapaglihans ng lumpo na
nakalakad talaga. Nag-baptize ako sa Leyte, bulag, nakakita. Pag after nung baptize, pero lupo, wala akong naranasan. Kung malpin, sa pangadalangin namin, mahal na pastor, patayuin mo, mahal pastor, itong lumpo na ito. Demonyo ng pagkalupo, lumayas ka sa pagkalan. Sus! Tapos sabi ko, tumayo ka. Tumayo! Diretso tayo, tanggal yung yung wheelchair. Tapos naulit dito sa kawayan. Yung pastora yun, no? Pastora, di makalakad. Bone cancer. Ang sakit niya, cancer sa buto. Nung sinabi ko, sino pong pinaghimalaan dyan? Tumayo at pagpatuto dito sa harapan. Nagulat ako yung nakaupo sa wheelchair. Tumayo. Iniwanan yung wheelchair, tumakbo siya sa harapan, nagpatuto. Tapos nung harapan nagpatuto siya, sabi niya, ba't ako nandito? Hindi ako makalakad. Naiwan yung kanyang wheelchair. Pero nung mayroong tumapik sa kanyang puwet, tapos bigla siya napatayo, tapos nakita doon niya ako na may katabing nakaputi. Kinawayan daw siya na papuntahin. Pumunta siya. Paglating niya doon, wala naman ako kasama. So, may himala talaga dito sa Jesus Miracle kasi. Hindi kwento-kwento. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, sa ating paglilingkod, minamahal, nandito na po tayo sa huling araw. Ang Kristo na pinaglilingkuran natin, totoong Diyos. Hindi yung Kristong pinaglilingkuran nila. Hindi ka sure kasi may Kristong gwapo, mayroon namang black Nazarene, di ba? Yung Kristong itim. Oh. Yung Santo Niño naman nila, may Santo Niñong European ang mukha, mayroon namang Santo Niñong Pinoy ang mukha. So, imagination lang ng tao yun. Hindi totoong Diyos minamahal. Amen. Ang Diyos natin, ang Kristo na ating sinasamba, hindi natin nakikita. Siya ay Espiritu, pero kumikilos siya sa ating kalagitnaan. Di ba? Nung hinabol ni Apostol Pablo, Saulo pa siya noon, hinabol niya ang mga Christian para hulihin, biglang mayroong apoy, galing sa langit, o ilaw, siya'y nahulog, nabulag. Hindi siya makakita, nahulog siya sa kabayo. Sabi ng tinig, Saulo, Saulo, ba't mo ako inusig? Tinanong niya, sino ka, Panginoon? Ako si Jesus. O, tingnan niyo. Nagpakilala ang boses galing sa langit. Ako si Jesus. Kung tao lang si Kristo, hindi niya magawa yun. Amen. Diyos si Kristo. Lahat na naniwala na si Kristo ay tao lang, imperno lahat yan. Kasama yan sa relihiyon na tinatag ni Satanas, thousands of them, para iligaw ang tao. Salamat sa Malapiro. Nandito tayo sa buong katotohanan. Awitan po natin mahal na Panginoon, minamahal. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Kung hindi totoo ang Diyos, wala na ako sa harapan nyo. Humiwalay na ang aking kaluluwa. Nakita ko na ang aking sarili. Nakasuot ako ng puti, samantalang yung nakahiga na tulog ay dikulor ang damit. Ibig sabihin, yung humiwalay na nakatayo sa katabi ng aking katawan ay yun na po yung aking kaluluwa. Pero pinabalik ako ng mahal na Panginoon. Wala pa namang sumundo sa akin. Ibig sabihin, may purpose ang mahal na Panginoon. Para yung ating pong pangangaral, wala nang doubts. Di ba? Totoo bang may kaluluwa ang tao? Ako na mismo ang makapagpatunay, mayroong kaluluwa ang tao. May kaluluwa ang tao, minamahal.
It is appointed unto man once to die, na after this, judgment. So sabi ko sa malapit noon, bago humiwalay yung aking kaluluwa, malapit kung buhayin mo pa ako. Buhayin mo ako na makabalik sa pulpito. Buhayin mo ako na bigyan mo ng panibagong kalakasan. Lahat na yun, binigay niya sa akin. Makapunta ko ng Bohol, wala na yung aking bukol sa liig. Totoo nangyari. Palakpakan natin ito yung mahal na Panginoon. Sumakay kami sa bus, 5 minutes bago nabangga, nasa CR ako. May bumulong sa akin, lumabas ka dyan. Pag mabangga yung bus, patay ka sa loob ng CR. Dali-dali akong lumabas. Nag-seatbelt ako dahil first class Victory Bus yun. May seatbelt sa upuan. Maya-maya pagpikit ko, nabangga namin o nagbanggaan yung trailer ng Pepsi at yung sinakyan namin. Daming nasugatan. Umiyak sila sa harapan. 3 bintana, wasak. Talsik ang mga glass hanggang dulo sa likod. Kaming 3 na nandoon. Pagsigaw ko ng Hallelujah Praise the Lord, sumigaw din ang beloved wife ko. Ni isang glass na biak, wala pong tumama sa amin. Buhay ang mahal na Panginoon. Totoo ang Diyos. So sa lahat na narito, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Walang pagdududa. We are ready for rapture. The Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito yung church na sinabi ng mahal na Panginoon. I will build my church. Nung panahon na yon, mayroon na pong church. Nandyan na po ang mga apostles. 1,000 followers. Di ba? Pero may tinutukoy ang mahal na Panginoon. Na yung babalikan niya na church sa kanyang ikalawang pagparito, the second coming of Christ. Yung pong church na naghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. A perfect church without blemish, without wrinkles. The Jesus Church that has vision and power, signs, wonders, and miracles, nagmamanifest kahit saan tayo nagkukursada, mapa-abroad, pareho lang ang pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon. Kahit yung mga foreigners na dumadalo sa abroad na hindi nakakaunawa dahil nagtatagalog, Tagalog yung makanta, Tagalog yung patotoo, pero yung kanilang karamdaman na wala ng kagalingan, nagsigaling. It is not the skin, but the issue is sin, not the skin. Ma-Amerikano ka man, European ka man, German, French, Chinese, Russian, Filipino, Australian, Japanese, Americans, kahit anumang lahi natin, kung anumang kulay ng ating balat, hindi po yan ang issue, kundi it is about sin, not skin. Itaas ang ating mga kamay. Umawit po tayo sa Panginoon. Habang distribute ang ating po mga tinapay at saro. Hallelujah. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Sa habang panahon. Hallelujah. Pagkat ikaw ang nagbigay
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Itaas ang ating makamay, minamahal. Isigaw po natin ang hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tunad ko'y nais mo doon sa Kalbaryo. Aking inialay ang maburit pagsamba. Ang buhay mo'y tanging sa'yo. Panginoon, ay buti mo. laging nasa puso ko, mga dakilang gawa mo, na nagbigay ng anuman. Ika'y maglingkuran, hiningan mo ang tulad ko. Panginoon, kay buti mo, ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligas Hallelujah. doon sa Kalbaryo. Kaya't aking iaalay ang maburing pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Hallelujah. Sa landas na tatahangin ko. Panginoon, nawa ako'y samahan mo. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking iniaalay ang maburing pagsamba. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya aking iaalay ang maburing pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking iaalay ang maburing pagsamba. Ang buhay ko Tanging sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng mga baguhan. Pakitaas po inyong mga kamay. Pati na yung mga nanonood, minamahal, na hindi pa isinuko ang iyong buhay sa mahal na Panginoon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamentong kaligtasan. Una-una, panampalataya. At ang panampalataya ay makakamtan sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos according to Romans chapter 10 verse 17.
So mayroon pong mga ngaral na mangaral para mapakinggan mo ang salita ng mahal na Pinoon at magkaroon ka ng panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa mga masasamang gawa at magbalik loob sa mahal na Pinoon. Mga gawa 3:19 para darating ang kasaganahan ng iyong buhay. Pangatlo, bautismo sa tubig in the name of Jesus Christ, Acts 2:38, para mahugasan at mapatawad lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula tayo nagkaisip hanggang sa oras na ito at makamtan mo ang kapangyarihan, ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, sa Matthew 3:11, Diyos na ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Sumuko sa palangin. Hallelujah. Habang nakataas ang inyong mga kamay, lahat ng babaguhan at ang mga nanonood at ang nandito sa harapan. Hallelujah. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taus-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako yung maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumanggap sa mahal Pinoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Ligtas mo sila sa pagmamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Para po sa ating baguhan, kung gusto po nyo makiisa sa ating pong banal na hapunan, minamahal, magpabautismo po kayo after po ng ating banal na gawain. So habang hawak-hawak po ninyo, minamahal, ang inyo pong mga tinapay at saro, inanyahan ko po lahat na luhod po lahat, minamahal. Para malaman natin kung sino po yung hindi nabigyan, pakitayo lang po yung hindi nabigyan. Dahil mayroon pa tayong mga ushers and usherettes dyan na nagbibigay ng tinapay at saro. Minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po, minamahal. So sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 11 verses 26 up to 30. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many died. So, mayroon pong tatlo na mangyayari pag hindi po tayo seryoso sa ating pong pag-take ng banal na hapunan. Weak, so manghina ka. Sickly, magkakasakit ka. And died, mamamatay ka. So, bago natin kainin ang tinapay at saro, inumin ng saro, kainin ng tinapay, suriin po natin ang ating sarili. Amen? Amen. Hindi po ito katulad ng ating kinagis ng relihiyon. Na basta-basta ka lang, na walang pagsisisi. So, wala pong perfecto, yes. So, kailangan natin magsisi lahat. At sa sama-sama nating pagsisisi para bawat isa sa atin ay kakain at iinom, kakain sa tinapay at iinom sa saro na pagpapala ang makakamtan. Everybody say, praise the Lord. Itaas po ang ating makamay, tayo po ay magkaisang manalangin. Manalangin po tayo sa ating pagsisisi. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa malapin noon, hallelujah, sa paulat na langin na aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Salmero, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya. Sama-sama po kaming humingi ng kapatawaran. Sama kami nasumpungan ng aming mga pagkakasala, mga kahinaan na pagbigyan, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mahal na Panginoon. Hallelujah.
na mabuting gawa na hindi po namin nagagawa, na kami po'y nagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa amin, mahal na Pinoon. Hallelujah. Gawin mo kaming lahat na karapat dapat sa banal hapunang ito sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tawakan po ninyo ang inyong mga tinapay. Ayon po sa 1 Korinto Kapitulo 11, versikulo 23 at 24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Sa verse 25. After the same manner also he took the cup, when he was saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it, in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hala, Panginoon. Patuloy po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, paulit-ulit binabahal. Paulit-ulit natin isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yan ang katawan, pinayuman upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa'yo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang aking patunay na ako'y kasama niya na mahal. Ito ay aking ipahayag na magbabalik o si Jesus na buhay, na magbabalik o si Jesus na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas mong inyong mga kamay, ano po yung makahilingan sa mahal na Pinoon. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa panadalangin namin kagalang-galang pinamahal Pastor Willis Almeida, sa pupanalangin ang buong pamilya, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, nandito po kami. Hallelujah, humingi po ng kapatawaran, sama kami na sumpungan ang ating mga pagkakamali, pagkasala, na siyang sanhi na makaramdaman, sanhi ng kahirapan, sanhi ng mga problema ng iyong nagmalapin mo, hallelujah.
Malamig meron, hallelujah, nagiging, hallelujah, hadlang sa mapagpapala na pinangako mo po sa amin. Patawarin mo ang bawat sa amin, mahal na Pinoon. Hallelujah. Hallelujah. Aking sinasaway, sa dakilang pangalan. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, hyperdiabetes, cancer. Hindi mo sa sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts. Hindi mo sa property, cast out. In Jesus' name, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hindi na po tayo